Halos 300 pasahero ang stranded sa Zamboanga City Port. Sinuspindi po kasi ng Philippine Coast Guard ang biyahe mula at papunta roon dahil sa malakas na ulan at matataas na alon. Apektado ang biyahe mula at papunta ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa General Santos City naman, inanod ng tubig mula sa Silway River ang 5 bahay sa gilid ng ilog. Tumaas po ang tubig dahil sa malakas na ulan. Ayon po sa lokal na pamahalaan, 14 na pamilyang apektado at ayon po sa Pag-asa, patuloy na mararanasan ang pagulan yan dahil sa pag-iral ng Intertropical Convergence Zone. Nakakapalo pa rin sa ITCZ ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Huli po itong namataan sa layong 280 kilometers silangan ng Hinatuan City sa Surigao del Sur. Mababa raw ang posibilidad na maging bagyo ito at base sa datos ng Weather Central, makararanas na may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa may kanluran at katimugang bahagi ng Mindanao. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan sa ilang bahagi ng Visayas at makararanas din na mahinang pag-ulan sa Luzon, partikular sa Baguio, Bicol Region at Palawan. Kasalukuyan namang nakararanas ng malakas na ulan at hangin may kasamang kulog at kidlat. Ang ilang bahagi po ng Bulacan, Rizal, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at pati na rin Metro Manila. Posibleng maranasan ang pagulan hanggang bago mag-alas 7 ng gabi at pinag-iingat po ang mga nakatira sa mga nabanggit na lugar sa posibleng pagbaha. Mataas naman ang posibilidad ng pagulan sa Metro Manila bukas ng gabi at may hinang pagulan din ang maaaring maranasan sa mga susunod na araw. Posible namang umabot ng 4 na metro ang taas ng alon sa western seaboard ng Southern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, pinapayuhan ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na iwasan munang pumalaot doon para makaiwas sa disgrasya. At para po sa ibang update, bisitahin ang GMA Weather webpage, Twitter at Facebook page.